Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong babala ni Yusek Castro ng PCO sa mga OFWs na nagbabalak o susunod doon sa panawagan ng mga kapwa nila OFWs na siguro may nagdidiktang politiko na wag mag-remit between the days of March 28 yung birthday daw ni Digong hanggang April 4. So ano po yan, 1 week na hindi sila magre-remit ng pera sa mga mahal nila sa buhay, no? Pero may babala po si Yusek Castro. Ayan po, no, quote card po. Malacanang may babala sa OFWs na sasali sa zero remittance, no, sa birthday week ni Duterte. Mga kababayan, nakakaawa po itong mga kumag na ito no, nakakahiya po kayo. Kung sino man po yung politiko o mataas na tao sa larangan ng politika ang nagdidikta sa inyo, mga tanga at gago na kayo, na isasalang-alang nyo ang isang linggong pangkabuhayan ng pamilya ninyo sa Pilipinas para lang kay Digong. Sa palagay nyo ba magugutom ang pamilya ni Digong sa Pilipinas? Sa palagay nyo ba titigil ang ikot ng mundo pag hindi kayo nagpadala ng remittance sa Pilipinas? Sa palagay nyo ba kayo lang ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa? Gago kayo kung makikinig kayo sa mga taong sumusulsul sa inyo. Talagang kayo ay mga blind followers ng mga sinungaling at mandarambong na mga Duterte. O ito po ang sabi ng mahusay na Palace Press Officer at Yusek PCO Castro. Kung hindi sila mag-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa pamilya nila, hindi lang po gobyerno ang maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Correct. Correct po yan. Bakit? Siyempre, kung walang pambayad ng bills ang asawa nila o pamilya nila, walang, kung may na hospital, walang pang emergency, o kung may yung pang tuition ng anak ninyo, kung naggagatas pa si baby, malakas kumain ng mga anak mo, paano na? Gutom dahil lang sumusuporta ka sa isang sinungaling at mandarambong, ano ka din? Pinagdadamutan mo ang pamilya mo? Sa loob ng 1 linggo, titiisin mo silang magutom? Kaya ka nag-OFW, kaya ka lumabas ng bansa para magtrabaho ay para hindi kay Digong. Hindi para sa pamilya Duterte, kundi para sa pamilya mong minamahal sa bansang Pilipinas at sa sarili mo. 'Di ba? Matutulungan ba kayo ni Duterte kung sakaling hindi makabayad ng bills ang asawa mo? Kung hindi makabayad ng bills on time ang asawa mo, edi may penalty. Edi lalo pa, kung penalty 250 pesos o ilang kilong bigas na yon. 'Di ba? Ilang session na ng Jollibee yon para sa mga anak mo na ikatutuwa nila. Tapos ikaw, para lang kay Duterte, kaya mong isa lang alang ang kanilang 7 araw na ikabubuhay? Gago. Kung sino man yung nag-a-advise sa inyo, pakibatukan. O para magising, at kayo na rin, batukan nyo na rin sarili ninyo para magising kayo sa katotohanan na ang sinusuportahan ninyo ay umamin na gumagawa ng mali, ng abuso, bastos, minura ang Diyos. Tapos kayo sasabihin nyo maka-Diyos kayo, hindi nyo nga ma-chastise kinampihan nyo pa, pinapalakpakan nyo pa diba? Minumura nyo inaalipusta nyo yung mga umaaway, yung mga kalaban nila. Ano ang sabi ni Robin Padilla? Ang mga bumabatikos, mga kalaban ng Duterte ay mga terorista.
Teka muna, si Digong ang kakampi ng terorista, Robin Padilla, hindi kami Hindi kami ang kakampi ng terorista. Patunayan mo munang kami ay terorista kami, kaya naming patunayan sa'yo na si Digong ay terorista. Kaya wag kang gagog, Robin, wala kang ebidensya na kami ay terorista. Okay? So please lang, sa mga OFW dyan, marami siguro ang susunod yung mga tanga at bobo. Pero mas marami pa rin ang hindi susunod. Kundi ang gawin natin, tayo ay mag-remit. Okay? Alalahanin nyo ang mga mahal nyo sa buhay. Bahala kayo, basta ako magre-remit ng week na yan, Eto pa, si Juan Ponce Enrile, ang legal counsel ng Pangulo, nagsalita po sa kanyang FB page. Yan po, this is a humble and solicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFW to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. As I said before, for every action, there is always a possible counter-action. O yan, tama naman. Kung umaksyon kayo, ano magiging counter-action ng kabila? If such an advice is followed by some OFWs, o kung sinunod ng mga OFW yung mga panawagan ng mga gagong, mga tanga at bobong Duterte followers, what will happen should Congress, for instance, ito na yung counter-action, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs. Nakita nyo? Hindi nyo alam yun, no? Kayong mga nananawagan na wag mag-remit, that follow that advice. O ayan, isuspend yung tax privileges ng mga OFWs. Sino maapektuhan? Siyempre yung mga lalabas. Diba? The OFWs are income tax free on their earnings abroad. O ayan, they do not pay travel taxes, they do not pay airport fees, they are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. Correct. Tapos kami ang maapektuhan dahil lang sa mga action ng Pew. The action of the Pew, ang nagsasuffer are the majority. Gago kayo and they also exempt from filing income tax. So, di ba? In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. O tama. In every action, there is a specific counter-action. Sabi niya, sige, kung susunod kayo at kung magalit ang Kongreso, lahat ng sinabing privileges dito ni Enrile, pag tinanggal yan, ito free on their income tax, free kayo, walang double taxation. Kung saan ka nagtatrabaho ng state, OFW ka, doon ka magbayad ng tax. Sabi pa dito, walang income tax sa Pilipinas ang mga OFWs, free. They do not pay travel tax. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamps on their remittances. Tingnan mo yan, pag ako pala dapat mag-remit, may documentary stamps pa ako? Wala na yon. And they are also exempt from filing income tax returns. O, di ba? Exempted. O ngayon, gagawin nyo yan. Gagawin nyo yan. Huwag kayong mag-remit. Kung nagalit ang Congress, suspindihin lahat ang privileges natin. Anong mangyayari? Sasabihin nyo naman, sinusupil kami, pinagmamalibisang kami, ginagantihan kami. Sino bang nauna? Sinong hindi muna nag-isip? Yung pala, yung privileges natin ng mga OFW. Tapos mawawala lang dahil sa action ng iilan, ang apektado ay majority. Kaya mga tanga-tanga talaga to Ito po ang patunay talaga na sinasabi ni Papa Gadon ng mga DDS, mga tanga at bobo. Ayan yung mismong legal counsel, the legal luminary, a decade, a century na ang edad nito. Pero mahusay pa rin ang utak pagdating sa batas.
Mas maniniwala na ako kay JPE kaysa sa inyong mga tanga at bobo na mga DDC. At kung sino man ang nag-a-advise sa inyo, siguraduhin nyo, siya ay hindi OFW. Hindi siya maghihirap, hindi siya maaapektuhan. Ginagamit lang kayong mga ibang mga OFW na mga bulag kay Duterte para po ang lalong mahihirapan ay ang majoryang mga OFW. Kung sino man na nag-a-advise, sabi nga ni Enrile, who are advising you? Ha? Baka politiko yan o hindi siya OFW. Pero ang maaapektuhan ay yung ilang milyong OFW, the 2.6 million OFWs all over the world. Yan ang magiging consequences. Lahat ng privileges na angkop sa OFW ay mawawala pag nagalit ang Kongreso. Gagantihan kayo. Sabi ni Enrile, in every action there is a counter action. Naisip ba yan na nag-a-advise sa inyo, nagsabi sa inyo? Baka yung vlogger lang dito sa LA ang nagsabi niyan. Huwag kayong mag-remit. Siya ba nagre-remit sa Pilipinas? Piso-piso para kay Digong, puta, bilyon ng pera ng mga yan. Tapos bibigyan nyo kayo dyan, oh. Anong trabaho nyo dyan sa Netherlands? Anong trabaho nyo sa ibang bansa? Yung iba sa inyo, nagkukuskus ng kubeta. Ha? Nagpupunas ng puwet ng mga dayuhan. Tapos, ibibigay nyo lang kay Digong yung pera ninyo? Uulitin ko, hindi kayo nag-OFW para kay Digong. Nang ibang bansa kayo para sa ikabubuti, angat ng buhay ng pamilya nyo at sarili mo. Tapos dahil lang kay Digong, umaming siya ay mamamatay tao, umaming siya ay nangulambit, didepensahan nyo pa, binubulag lang kayo. Huwag kayong magpaloko, gising-gising. Sabi nga nila, hoy! Gising! O, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.